locked in from midcourt. Oh my God! All the way. Yes! Solid! Yes! Solid! Off down to Boy Cabajo. It goes up. Yes! Boom! The Purefoot's holding on to a 1-point lead sa pagsimula ng ating second quarter. Here is Redfield. Ayaw talaga para kay Kenny Redfield dito sa larong to. At mamaya may numero ka Rado tungkol sa shooting nitong Purefoots. Parang score ni Jabbar, parang numero ni Jabbar. And Marata calls for that offensive foul, trying to elude Olsen Racela. Well, in the end of the first quarter, si Rick Marata may pagkakataon sa all alone na layup niya. Namintis pa niya. At ito, matatawagin pa siya ng warding off, an offensive nature foul para kay Rick Marata. So, dalawang bubus para dito sa point guard ni Coach Derek Tumaren. Well, yung shooting binabanggit mo, napakababa for Purefoots. Only 33% from the first quarter, 7 out of 21. Sunkist having 7 out of 15, 47%. Pero mas maganda sa Purefoots was the rebounding. They were able to control the rebounding 12-9 pabor sa Purefoots. Marata called for another foul. This time a wrap around. That will be number 2 on Marata. Racela. Redfield taking once, going inside, and the pass masyadong mataas para kay Tanuan. Turnover committed by Purefoot dito sa second quarter. At Tanuan actually not expecting the pass. Pinuposisyon na yung kanyang sarili para sa isang rebound dahil inaasahan nyo titira na yung kanilang import, pero pinasa sa kanya at lampas na, ika na. Eric Reyes against Evangelista, and another offensive foul Again on Rick Marata. At si Coach Derek Tumaren, wala pa rin ginagawang action dito sa kanyang point guard. 10 minutes and 49, nandito po tayo sa ating second quarter. Tatlong sunod-sunod na foul laban sa kay Rick Marata. Dalawang offensive, isang defensive. 10 minutes and 41, simula pa lang halos tayo ng second quarter. Still, Hot Dogs leading Sunkist Orange 21-20. Racela for 3-point country. Won't go. Saudi Relubit to Marata. Gahabol ang Sunkist Orange. They're leading the series, however. At yung pasan niya ni Marata, nasundot pa ni Alvin Patrimonio. Kenny Redfield, pinagpag si Marata and Patrimonio. Clear view, no basket, offensive board. Marata and Patrimonio contesting the ball. May foul na naman si Marata. Oh, Rick Marata, pang-apat na. Second quarter pa lamang actually, kaya kasimula pa lamang ng second quarter. Well, kanina yung kanyang pasa, basang-basa at napakabagal yung kanyang pasa. So there was a steal by the Purefoots at si Alvarillo. Ito, makaka-steal din ng ilang minutes. Ilalabas muna si Rick. Yes, at chance for him to show his Patrimonio. Tanuan, Redfield. And enough time to look for a basket. Redfield takes it. Kapos. Alvarillo ngayon. Malamig naman namin si Redfield. Marami atang na ng soft drinks ngayong punto. Pumunta Grandison. There's been a power inside. Tumira sa perimeter. Wala. Redfield. Kinuha yung rebound for Purefoot. Lamang sila ng 1 point sa Sunkist Orange users. Pero maganda si Sunkist. Ito, yung kanilang depensa nakatayo na kagad. And they grab the rebound. Sila naman ngayon ang atake. Ito si Alvarillo, siya naka-rebound. Laban side to Asaytono at yinukuan ni Racela. Foul yan po. Oh, actually, a dangerous foul na binigay nito si Olsen Racela. Tinalikuran yung matumatalo na si Nelson Asaytono. Buti na lamang, double talaga itong si Nelson at sobrang lakas. Nakontrol pa rin pagbaba. At una pa lamang ito na team foul para sa TJ Hot Dogs. Magandang hapon sa inyong lahat. Kung kabubukas sila ng TV, ito po ang Game 2 ng Sunkist at Purefoot St. Lucie Hotdog Semi-Final Series. Lamang po ng 1 game ang Sunkist. At nawala ng bola, turnovers plaguing Sunkist dito sa second quarter. Well, another steal para sa kapag ng Purefoots. When you have 6 steals in a ball game, mataas yan. Yun yung nakuha nila ng first game. At ito, mukhang iduduplicate naman nila. Nakakarami na sila. First half pa lang. 3 seconds remaining sa shot clock ng Purefoots. Racela takes it. At hindi pumasok. Ito ngayon, bola ng Sunkist Orange. Abay, kanina pa po sila takbuhan dito sa second quarter. Wala pang nakakashoot so far. Asaytono, wala pa rin. Grandison, wala pa rin. Tanuan, yung bola natamig palabas ni Saldi Relubit.
At nakakapagod yung hindi ka nakakashoot, takbo ka lang takbo. Jojo Martin ay bibigyan ng ilang pahinga. Itong si Alvin Patrimonias, we see that drought from Kenny Redfield, 0 out of 6 sa kanyang field goal shooting. Yung kanyang mga puntos lahat galing sa 4.5 meter line. All his 3 points, 3 puntos pa lamang po, kaya iisa ang kalamangan nila. 21-20, 8 minutes 47 sa second quarter. Redfield. Baga sa, sabi tama sa tamo, drought ha. Tama sa kanyang pulang lupa ay tuyong-tuyo. Tuyo pa rin. Eto si Tanuan, umikot at hintay muna, sabi ni Redfield. Mukhang merong hindi dapat doon. Napatukan. Actually, nakataas yung mga kamay ni Alvarillo. At tumama doon sa ulo. At alam naman nila hindi sinasadya. Bola yung hinahabol doon. So, actually, the foul would be Eric Reyes. Pero yung biglang taga na yun ni Alvarillo. Kaya nag-apologize siya kay Tanuan. Here is Capasio. Big first quarter. But still a cold second quarter. Martin! At malakas yung pasa ni Redfield. Pinapasa dun sa fans ng mga taga-Sandkiss Orange Juicers. Nakandito po sa malapit sa ring nila ngayon. And Redfield having a lot of problems dito. Yung kanyang mga assist hindi masalo. Dalawa na yan. As I remember kanina, si Jack Tanuan hindi handa sa pasa niya. Mataas naman yun para kay Jojo Martin. At yung kanyang field goal shooting, kailangan hasain niya pa. And the score still unchanged mo dito sa second quarter. Nagsimula ang first quarter, 21-20. Ngayon, ganun pa rin ang score. 8 minutes and 10 seconds na dito sa second quarter. Mintis pa rin po si Alvarillo. 4 na minuto na po na may susi itong dalawang ring natin dito sa Cuneta Astrodome. Si Capasio, ito, matalas ito ng first quarter. Pero malamig pa rin dito. Martin, susubukin niyang butasin yung ring. Wala. Hindi tumira. 9 seconds. Redfield attacks at may foul si Saldi Realubit. And finally, a chance na makascore na dito sa second quarter. Redfield will go to the 4.5 meter line as Saldi Realubit collects his first personal foul. At sa mga taga-Sandkiss, pang-apat na yan. Malapit na sila sa penalty compared to only one para sa TJ Hotdogs. Mintis pa rin! Ayaw talaga. 4 minutes and 8 seconds na po tayong wala nang nakaka-score dito sa ating mukhang tuyong-tuyo na second quarter. Si Coach Chotres hindi rin nagugustuhan yung nangyayari. And finally, si Redfield na ipilit yung puntos. Paiyakan pare. Marco, pagkatapos ng mahigit na 4 na minuto, meron din nakashoot. And Redfield nakashoot 22-20. Really a low-scoring ball game. Purefoods versus Sandkiss, Victoria. Radisson, Sandkiss still scoreless in the second quarter. Meneses, pumasok, drop off to Realubit, nawala yung bola. Another steal for Purefoods. Here is Redfield against Victoria. Sidestepping and converting finally for Redfield. Si Kenny Redfield, yung kanyang shoot na free throw, finally nakakuha ng momentum and only his first field goal. Yung kanyang layup na yun, pero sapat na para bigyan ng 4 na puntos na kalamangan itong mga taga Purefoods, 24-20. And wala nang babaan for Nelson Asaitono. At yung assist na yan, galing kay Boybis Victoria, si Coach Derek Tumarin. Hindi na matiis yung nangyayari sa kanyang mga point guards, Alvarillo at si Rickrick Marata, kapwa ay nilabas. Doon na siya sa numero 1 point guard niya. Redfield may konting hawi pa. Hindi na naman nakashoot. Itong Sandkiss Orange Juicers, Victoria. At double na yan. At talagang mental lapses. In the case of Boybis Victoria. At lahat nagulat, parang may maliro na. And finally, the referee is calling. Pero tingnan natin yan. Kita nyo naman. Makalulusot. Pa-deadma ito. Parang wala nangyari. 6 minutes and 52 remaining. At dikit na dikit, definitely a low scoring first half na napapanood po natin. Only a 2-point lead. Talagang dikitan. Alam niyo naman po naging resulta ng ating first game dito sa ating serye na ito. Evangelista against Meneses, she would have the weight advantage pero nawala yung bola, natapit mo bila sa likod. Here is Capasio, 7 seconds sa shot clock ng Hotdogs. Tanuan claims it but does not convert. Sigawan ng tao. Ang lapit na, hindi pa pumasok. Meneses, pasa kay Grandison, turning right and he won't get the bonus. Pero got foul and he will go to the 4.5 meter line. At si Coach Chotres, natutunan na nila yung kanilang leksyon ng Friday. Makikita mo 4 kaagad yung sumalubong kay Ronnie Grandison. Una defensively at mamintis pa for the possible defensive rebound. So double purpose yun, pero foul yung kanilang inabot. So Grandison will go to the charity lane. At yung kanyang unang tira, lobong-lobo. Pero swak naman po. Gusto ng mga bata yung paggaling yun, lobo. Pero nangangain ng bata yan, yung si Red Riding Bull. Kaya kinain ng lobo. Tala, he completes his free throw. Siyempre si Ronnie Grandison.
as we see the field goal shooting ng dalawang kupunan. Kapating isa dito po sa ating second quarter. Sanchez, mataas-taas ng konti, 20% sa 10%. Maganda pong diskwento yon, pero hindi po sa field goal shooting. Evangelista, Martin, Capasio, so Magasa, hand off to Tanuan, clear view, 2 points for Blackjack. Finally, binawi ni Jack Tanuan yung kanyang bubo kanina na luwag na sa ilalim, may namintis pa niya. Wala, mapapansin niyo po talaga lamang hindi pumapasok yung mga tiras ng mga tira ng dalawang kupunan nito. Nakakapag-set naman sila at malalapit yung mga tira nila, pero talagang hindi natin malaman. Pero ito si Asay Tono, nakukuha na yung momentum dito sa ating first half, tying the ball game, 26 all. Yan pa lamang po ang ating pangatlong deadlock. So, pagkatapos ng 2 all, ngayon lang uli nakaagapay, Evangelista, basket counts! Binigyan ng continuation and a big smile on Meneses. Alas mag-resign na si Derek Pumares sa tawag na yan. Lamang po ng 2 points ng Pure Foods, may timeout tayo. Game 2 po ng Pure Foods at Sanchez. Si Randy Sakdalan kasama po si Rado Di Malibot. Magandang hapon sa inyo dyan. At itong si Ray Evangelista binigyan ng continuation ng referee Bernate pagkatapos yung ma-foul ni Verhel Meneses. He had 8 points in game 1. He completes the 3-point play para sa Tender Juicy Hotdog. Well, matatandaan natin, maganda yung nilaro nitong si Ray Evangelista nung game 1. Kung saan nung panahon na nag-point guard itong si Kenny Redfield, yung kanilang import. Pero nung mag-small forward itong si Kenny Redfield, wala namang makagapay doon sa point guard position. So Tono, almost a bubble there. 3-point shot by Victoria! At Boy Beach Victoria, talagang pinapanindigan yung pagiging number 1 point guard niya kahit siya ay ilang taon pa lamang dito sa PBA. 2 years to be exact. 29 lang ating laban, tabla pa rin po. At ganyan kadikit talaga itong bakbakan, hindi lang po sa kuneta, kundi maging sa mga palengke. Magkalako po itong produkto ng RFM at ng Pure Foods. At ngayon natawagan ng foul mula sa isang Sanchez Orange Users. Meneses once again. Second personal foul para dito kay Berhel Meneses. At kung mapapansin mo, hindi pa rin nakakarami itong si Berhel Meneses ngayong gabi. So far, 3 puntos pa lamang yan. Isang 3-point shot ng first quarter. So Ray Evangelista, nasa free throw line. He connects. Dito sa kanyang unang tira during their last game. 2 out of 3. Itong si Ray Evangelista, as we see, Jericho Diniera. Matamataan yung kanyang kutunan dyan. Pangalawang tira, malakas para kay Evangelista. Raya Lubit, kinuha yung rebound. At si Raya Lubit playing more consistently dito sa first half kumpara kay Bonel Balingit. So, mas maraming minuto nakukuha ni Saldi. Iwan po ng 1 point ng Tender Juicy Hotdog. Kasi against Martin, may baseline. From area, wala. Redfield snatching the rebound. Here's Redfield against Victoria. Pasa sa kanan, Evangelista using his right. Yes! Oo, at yan ang talagang danger kapag itong si Kenny Redfield ang naglalaro na point sa open of Pure Foods. Tender Juicy Hotdog dapat kahit taga Pure Foods at sa receiving end mo si Ray Evangelista sigurado para yung 2 puntos mo. The good vision of Redfield posing problems for Derek Pumares. Meneses cutting through. Pal at foul lang na referee sa Evangelista. And again, makikita mo yung depensa nitong mga taga Pure Foods lalo para dito si Berhel. Dito balik sa 4 Pure Foods pa rin. Pare ko, nangalata ako, mahilig ka sa partner, ha? 36-32, tama yung score na yan. 4 ang laman ng hotdog. Grandison, Asay Tono, suwabing-suwabe. Oo, may kabagalang. Buti nakatalikod yung defenders itong mga taga Pure Foods Tender Juicy Hotdogs. Pero gaya nga ng sabi mo, ay suwabing-suwabe. Hindi mabagal, suwabe yung tira nitong si Nelson. Partner din yun. Ito si Evangelista na. Pasa kay Capasio, kaya niya yan! At hindi nga lamang pumasok, palingit! At binasiwat na naman yung bola, akala mo hotdog. Ito si Victoria ngayon, nagmamadali, pasa sa kaliwa. Meneses will take it, he will convert. Only the 5th point para kay Berhel Meneses, only his first 2 points. His 4th point dito po sa ating second quarter. Para kay Berhel Meneses, sapat na para itabla ang laro, 36 all. Nakakarami na. Pang-5 tabla na yan. First score, pwede mo nang gawin. Oo, may mga dingding ka na yan. Ito si Redfield against Grandison. Martin, big minutes for him. Evangelista! Talagang mismatch sa kanya si Meneses. Alam mo, pagkaliwete ka, napakahirap kang sapalin. At yun ang kinetic advantage nitong si Ray Evangelista, lalo na pag nasa ilalim. Apiking-apika yung defender. Dahil usually,
kanan yung mga naglalaro sa ilalim. And he went to the strong side, which was the left side kanina. Asaytono against Martin. Bumirada. Kapos. At si Capasio, naluwid pa sa tulay. Ito si Redfield to Patrimonio. Tinira, binanda, pumasok. Oo, talagang may fishing expedition pa siya. Hindi nakakuha ng foul pero may 2 points siya. Yes, tamang 4 points ang Purefoot. Meron tayong timeout. Apat na pulos ang lamang ng Purefoods at malaki-laki na yan. The biggest lead posted by Purefoods was 6 points at 12-6. And in this close ball game, Rado, malaking agad na yung 4 puntos. Oo, ay Ken, ito si Kenny Redfield, pinagpag na niya yung kanyang kamalasan at kakalawangan kaninang simula ng second quarter. At ito, yung depensa niya at yung orchestration niya, lalo na sa fast break, ay nagbibigay ng kalamangan sa kanyang kupunan. So Grandison quiet in the second quarter but not Meneses. Well, si Meneses nararamdaman niya na sikip once na pumapasok siya, tumaatake for the layups. Kaya naman, sa 3-point territory na rami siya umarangkada. May dalawa na siyang triple B connection ngayong hapon na ito. At isa na ang lamang ng Purefoods ngayon, 40-39. There we go, Evangelista to Cordillera, Patrimonio. Oh, yes! At parang pinakain na lamang ng Aligabok si Balingit, hahabol-habol. Pero walang inabutan doon sa layup ni Alvin Patrimonio. Again, the captain dito po sa series ito. Talagang siya ang larawan ng kupunan na kanyang nire-representa, Purefoods. 30 seconds remaining in the ballgame. 10 seconds of shot clock ng Sunkist. Grandison backing off and Dumerecho against Redfield. Nangararo sa pagkakataon na yun. Talagang buhos lakas kalabaw. Ginamit ito si Grandison at walang nagawa kahit dalawa yung defender niya. Ay, wala lang sa shot clock. Only that much time remaining in the second quarter for Purefoods. And Capasio providing that big screen. At yun yung tinuturo nitong coaching staff ng Sunkist Orange Juicers. Yung pick na binigay ni Capasio, buzzer beater, wala. So after 24 minutes of basketball, 44 of Purefoods, ang Sunkist naman 41. Well,